Ngayon ka tumawa, B. Nang hindi bumubuka yung nguso. Ganyan tumawa si Marley ka, B. Diba? Charot. Diba? Pero ang pinaka-latest na balita ngayon, guys, sorry at medyo na-delay tayo. Anyway, guys, meron akong YouTube channel dyan, At meron din akong FB page. Kinarir. Para kasing gandang maging libangan yung mga yung mga contents at ang sarap panoorin ng mga DDS habang sila nakikipaglaban, yung gigil na gigil, yung tinalo pa yung gigil ko. Yung DDS na to. And tuwang-tuwa sila because nga yung trust rating nga ni Bibi Sara tumaas. Diyos ko, yung mga basa na ganyan, and hindi man kailangan hindi man naging reliable, di ba? Let's see. Ako hindi ko sinasabi ko pa rin to para hindi niyo naman sabihin na lahat na lang mga kabutihan, o di ba? Pero may mga trust rating na bumabagsak, pero when it comes to majority, mataas naman pala talaga, di ba? Kasi meron namang hindi naman natin alam o hindi naman natin talaga kapa yung basihan ng nagpapasurvey na yan. Di ba? Kahit na mababa yung trust rating niya, for example, Sara Duterte, pwedeng mataas yung rating niya sa iba, especially kapag yung town or yung basis or yung origin ng survey pro Sara, mga DDS in short. Di ba? Anyway, dito na tayo sa balita. Alam na, tatandaan niyo pa ba yung nagpalabas si Sara Duterte? Ay no, sorry. Nagpalabas si Maharlika at Harry Roque. Guilty agad, no, sorry. Mahirap na, baka mamura tayo ng pangmalakasan na pang ulo na. Di ba? Iba yung mga Duterte. I am just wondering why a lot of people are saying na nakakaawa naman Duterte. My God. Kaya nga, kadiliman versus kasamaan, diba? When I say kasamaan, that doesn't reflect po yung administration ngayon, diba? It's the I, me, and Sara Duterte lang naman. Ay, nako. Anyway, yun nga, kinasuhan ng NBI, si Maharlika, si Claire Contreras yata. Check nyo na lang, I don't really give a damn with TH. And Harry Roque na Hagardos Versosas. Two prominent allies of ex-Philippine President Duterte are charged by the National Bureau of Investigation with inciting to sedition. Former Duterte administration spokesman Harry Roque and US-based vlogger Maharlika are accused of spreading a deepfake video which appeared to show President Marcos Jr. using illegal drugs. Karen de Guzman reports. The National Bureau of Investigation filed inciting to sedition complaints against former presidential spokesperson Harry Roque and pro-Duterte vlogger Claire Contreras, also known as Maharlika, at the Department of Justice over the so-called boyfriend video, which allegedly shows President Ferdinand Marcos Jr. using illegal drugs. Roque and Contreras are antagonist individuals who spread the video, which has been debunked. The NBI says the fake video is causing public disturbance while damaging the president's reputation. Dito dapat i-apply yung sinasabi ng mga DDS na irespeto na lang bilang tao. Diba? Gusto nyo hindi siya mag-apply kay PBBM, pero super applicable para siya kay Digong. Now, where in fact, mas makasalanan naman si Duterte. Ang pamilya as a whole, ang pamilyang Duterte. Diyos ko, hindi lang talaga kasi nagigising or similar kasi yung mga DDS. Honestly speaking yung mga DDS, alam nyo naman, kung hindi mga mata pobre, yung mga mahilig mantuya ng tao, pero pag tiningnan mo naman sila, if you meet them, they are worst. 'Di ba? Mga DDS ganyan talaga super. Kami as gumagawa ng mga contents na ganito, especially pro admin, I really don't say physical feature of people disturbing. Yung attitude lang talaga. Nagkakataon kasi yung pangit na yung galing mo, pangit pa yung, di ba? Itsura mo. Nakakapikon kasi. Nakakagigil. Nakakapikon. Labas sila ng mga video, mga ganun-ganun. Tapos sabi pa ni Claire Contreras, si Maharlika, meron daw siyang mga authenticated na video. Tapos ang point niya is, pag nagkaharap-harap daw, ilalabas niya daw, ay B, kung ang pinalabas doon is peke, aminado na nga siya, parang inedit-edit pa daw para magmukhang peke daw yung, Diyos ko, di ilabas mo yung raw na video. Yun lang naman yung pagbabasehan natin, di ba? If you really have the proof, then, submit. Ngayon na, para malinis yung pangalan mo. Alam naman natin na super gawa ka ng mga bagay-bagay, di ba? May mga other issues pa, yung gumagawa ng, yung may mga proclamation daw na meron na daw, temporary restraining order dun sa, di ba, sa arrest ni former President Duterte. Doon na kayo
Doon na lang tayo magbase. Di ba nakakagigil kasi ito sa Harry Roque, super kuda. You're a lawyer, pero di ba nakakababa kasi ng credential yung ano, yung super ano, kuda, based on experience yan ha. Kahit gaano ka katalino, B. Kung hindi mo kayang i-manage yung ano, yung environment mo, di ba? Kapag nandiyan na yung presence mo, ano, parang sa ibang professional, they see you as incompetent. Ganun talaga. Kasi sayang kung sayang achievement mo, sayang yung mga credential mo, you're credible enough maybe, pero dahil nga sa kakaganon mo and then ad hominem ng ano, mga tao sa paligid mo, you are worst. Di ba? Saka, for example ako, pag bumibili ako sa mga stores, kapag super, nakakagigil yung tendera, kinakausap ko talaga, ganyan ka talaga magtrato sa mga ganun-ganon. Hindi naman sa nangangialam, it's just for the, improvement feedback yan sa kanila. So, hopefully, this will serve as a lesson dito talaga kay Maharlika. Super, sila, nakaka-overwhelm, nakakawigil. Anyway, meron pa to Kundi yung kay Presidente Marcos, mag-comment ka. Pero yung gagawa ka pa ng fake na istorya para masira lamang ang... Thanks, credit naman kay Pebbles. Hindi Madam mo Pebbles. The NBI has previously confirmed that the video is a deepfake or was generated using artificial intelligence. Yes. Matagal na namin yan na patunayan na AI generated, no? Through forensic presentation. Hindi ito nagagalit ang NBI dahil sa si BBM ang tinitira nila, kundi yung dahil sa pagpapalabas nila ng fake news. Yes. Maharlika is also facing separate charges for unlawful use of means of publication and unlawful utterances, cyber libel, and computer-related forgery. Perfect. In one live stream video, she publicly admitted to releasing the Polvoron video, but claimed that it was intended to raise public awareness. She has yet to respond to ABS-CBN news requests for a reaction to the complaint. Roque says he is ready to face the complaint. The former Duterte spokesperson believes it's a good opportunity for Marcos to refute the allegations, even though authorities have already branded the video as a deepfake. He also again insists... Sila yung mga mahihilig din talaga mag-aral, mga DDS na yan. Sila yung, pero lagi silang bagsak sa good moral and right conduct. I believe. Lahat sila, lahat ng mga DDS, kahit sinong mga DDS, the way sila magsalita. Kasi sabihin ng mga tao, nakikipaglaban. You're actually dominating the Philippines. Ganun yun. Ang mga professional para sa tingin ko is mga kakamping. Diba? I voted for Leni Robredo, to tell you honestly. I did not vote for Bongbong Marcos. But I am supporting the administration as of the moment. Diba? Ganun lang yun. Kasi kung hindi mo susuportan yung gobyerno, halata naman na gumagawa talaga ng mga effort B, then, umalis ka na ng Pilipinas. Di naman kayo magtatagumpay. Wait for your turn and see if BBM will support you. I believe yes, kasi sa ganitong pagkakataon, mas professional po ang BBM, ang administration ngayon kumpara before. Yes, I am not disregarding dun sa pandemic, mga events na ganun. Pero ang dami kasi nangyari kasamaan na dapat pagbayaran. Di ba?